Client na susunduin natin ngayon is nanggaling sa Pilipinas, papunta dito sa United Arab Emirates at nakasalalay sa kanya ang pag-hire ng company niya sa marami pang Filipinos kasi tinry lang ng employer ang pag-hire sa Pilipinas para makita kung talagang magaling ba yung taong binigay ng recruitment agency natin from the Philippines. So ngayon, kamustahin natin siya, sunduin natin siya at ihahatid ngayon sa Abu Dhabi ni Tito Joff at ni Ali. So let's go! Guys, finally nakakita ko na rin si Miss Marie Chris. Miss Marie Chris po! Hi! Welcome po sa Dubai! So, see you there po. Sige, punta tayo. Nandito na rin si Miss Marie Chris. Welcome po sa Dubai, Miss Marie Chris. Ito muna tayo sa walang masyadong tao kasi makikita po tayo ng mga... So guys, finally nandito na rin si Miss Marie Chris sa United Arab Emirates. So, kamusta naman po ang biyahe niyo? Okay lang naman, sir. Medyo kinakabahan kasi first time po. First time nyo naging isang OFW. First time nyo umalis sa Pilipinas. Opo. Mashallah. So, ito syempre kadalasan ng mga katanungan ng ating kabayan. Paano nyo nakita yung trabaho? Sa sir, Facebook, chinat kita or sa page nyo po. Yes, isa siyang produkto ng ABA or Albab Alabiad na yun na nga tayo ang processing kasi ng documents papunta dito with the help of our recruitment agent sa Pilipinas. Nakarating dito si Miss Marie Chris. At ano yung magiging trabaho nyo? Sa salon po. Sa salon? Ano po yung ginagawa nyo sa salon? Hairstylist po. All around po. Nails, lashes, and any services po. Any services po, okay. So bago tayo pumunta sa kwentong trabaho, tanungin muna natin si Miss Marie Chris sa immigration. So kamusta naman po ang mga questions sa immigration? Okay lang naman po. Wala namang hassle kasi kompleto po yung documents. At thank you din kay Sir Alejandro. Yes, si Sir Ali talaga naghahawak dun sa company na yun. Opo, kasi makulit masyado. Pero at least worth it naman ang pangungulit niya sa kanya. Talaga bang decided na kayong pumunta sa ibang bansa? Yes po. Talaga? Bakit? Kasi para matulungan din yung pamilya ko tsaka yung kapatid ko po kasi nag-aaral din ng college. May anak kayo sa Pinas? Ay, hindi. Wala pa po. Wala. Naku. Bagong kasal po. Ay, bagong kasal lang. So, maganda yan kasi pwede natin makuha ang asawa mo in the future. Wow. Hindi totoo yun, ha? Talaga? Pwede natin kuhanin kasi legal kayong pumunta dito. Meron kayong OWA, may OEC kayo, may PIDOS kayo. It means, hindi kayo yung katulad na iba na nag-tourist kasi hindi verified ng contract, kayo verified talaga. Di ba? Hindi po ba kayo kinabahan kasi syempre, una-una may placement fee to eh. Opo. Hindi ba kayo nagtaka na baka mamaya scammers tong si Kuya Well? Naisip niyo ba yun? Slight po, pero hindi naman po kasi tumingin naman ako sa page niyo po at saka marami namang good feedback, mga reviews, naka 5-star lahat po. Yes, thank you so much po. So sana isa kayo sa mga mag-review din doon. Ay! Siyempre naman po. So ngayon, dito si Madam dahil first time niya, ano yung ine-expect nyo? Kasi first time. More pasyal siya, charot. Yes, pero nandito siya sa trabaho. Sana papayagan ni Madam pumasyal. Ay, ang in-applyan nyo sa dami-dami dyan sa buong mundo na pwedeng applyan. Kasi maraming access, sir, and then maraming opportunity din kung if ever naman. May mga kamag-anak din ba kayo dito? Wala po, sir. Wala? Wala, sir. Grabe, talagang lakasan talaga ng loob ang pagiging isang OFW, no? Opo, sir. Ilan taon na kayo? 29. 29. Ay, 30 na pala, sir. Nakalimutan. Paka-birthday nyo lang siguro. Nung July. Nung July. Sorry. Hindi, okay lang. Ang bata nyo pa, so madami pang opportunity talaga na pwedeng pumasok para sa inyo. Saka talaga, everything is a risk, no? Opo, sir. Yan talaga yun po. Yun talaga, no? Risk talaga kasi 1 week pa akong umiyak kasi 30 na ako. Ngayon pa ako umalis sa pamilya ko. Tsaka pagdating ko dito, wala akong pamilya. Hindi, ganyan talaga tayo kasi tayong mga Filipino, most of the time, intact tayo eh. Kumbaga, kahit 18 years old na, 20, sama-sama pa rin yung family natin. Especially talagang at least pag nangarap ka ng mataas ang pangarap. Hindi, darating naman talaga sa point na ganyan na talagang kailangan mag-sacrifice tayo, mag-take ng risk para din sa sarili natin, no? Opo, sir. So, marirecommend nyo po ba yung company namin sa pag-process ng mga documents nyo? Yes po, 100%. Yeah, so ano-ano po yung mga ginawa nyong proseso para makarating dito? Sir, medical, usually yun talaga yung first na hinahanap ng Oo, employer. kailangan talaga. Medical, tsaka NBI.
And then, the other, yung agency naman po ang gumawa. Oo, gumawa. So, smooth naman po Opo. lahat, no? Talagang nangyari dito, waiting game lang kasi nga Opo, sa... at saka yung PDOS ko po, hindi na po pupunta ng Manila. Talagang online na lang. po. Yes. So, hassle-free pala yung ginawa ni Madam. High-five po tayo dyan. So, alam nyo ba, na nakasalalay sa inyo pag-hire ni Madam na maraming tao. Yes Kasi, po. ang sabi niya, pag magaling daw kayo, kukuha pa siya ng maraming Filipino. Yes po. Sana po makuha ko yung mga kasama ko din po. Ay, actually, meron pa kaming mga pa-applyin mo sa amin. Sir. Kailangan namin ngayon dito sa isang company sa Dubai naman. Sir, may ako mga sinend ako kay Sir, Sir... Ali. Sir, kay Sir Yeah. Ali. Kasi sabi ko sa kanya na, replyan mo lang yung mga kaibigan ko, sir, kasi worth it yan Oo. sila. Hindi, saka unang-una, tingnan nyo. Ang inaano kasi namin dito, pag nag-tourist visa kayo papunta dito, malaking chance na ma-offload. Masayang ang pera. Kaya ang ginagawa namin, we're helping Filipinos na pumunta dito na pagdating may trabaho. Na kahit medyo malaki yung babayaran nila, at least sigurado na hindi yung hahanap ng bahay pagdating dito. Magtatrabaho pagdating dito, madidisappoint sa sweldo na meron sila pagdating dito. Actually, standard po kasi yung salary nyo doon sa company nyo, kaya okay na okay. So yes! So, pinapanood nyo po yung mga vlog namin. Yes, sir. Mashallah! So, dating nanonood lang at ngayon siya na ang papanoorin! Sige nga po, marunong po kayo sumayaw? Hindi po. Ay, joke! Joke lang po, Masaya. joke lang. So, ayan. So, ready na po magtrabaho. Opo. Kaya, maganda yung panahon na pagpunta dito ni Madam kasi Malamig. malamig. Yes, lagi ko sinasabi na panood mo, no? At, syempre, ang dami guys na mga kababayan natin na willing magbayad ng placement fee. But the thing is, hindi sila pasado sa interview. Yeah. In-interview kayo ni Madam, no? Oo, tsaka may home base kasi ako dati. So, kaya pinakita ko sa kanya, ito yung mga workshop ko. So, as in, talagang literal na madami kayong experience sa Pilipinas. Oh, sir, pagka-carpentero na lang talaga yung kulang. Hindi kasi alam nyo guys, kaya nag-hire ang mga companies na nandito sa United Arab Emirates sa Pilipinas is kinukuha talaga nila yung magaling na mga Filipino. Kasi bakit nga naman mag-hire ka sa Pilipinas kung iti-train mo pa dito, di ba? Kaya dapat kung mag-apply kayo, may experience kayo sa Pilipinas. Yes, at ito ang pinakamasarap sabihin sa mga nakakarating dito sa United Arab Emirates. Welcome to Dubai! Pero syempre kahit minal ka na siya sa Dubai, sa Abu Dhabi siya mag-work. Okay? Okay, so sige. So, dadaan muna tayo sa bahay kasi magdadrive sa inyo papunta doon na si Sir Ali, ang kasama nyo sa si Tito Job. Yes! So, recommended po talaga? 100%. Yes. Thank you so much po and bye-bye!